Okay, good morning po sa ating lahat at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, maging dyan sa lugar ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat. At nato naman po tayo sa panibagong mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. At I believe na tayo po lahat ay pinagpala na ng ating Panginoon Jesus. Una sa lahat po, ako nga po pala, si Reverend Ricky Oblea ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ang pinaka-main po ng church, ng ministry ito ay dito sa Netherlands. Praise the Lord. At glory to God. Sa oras po ito, tayo po ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso't isipan upang ang mensahe ng Diyos ay manamnam natin, Ibig sabihin, mapapag-aral natin isa sa buhay natin at makita sa atin ang buhay, ang paggalaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Praise God! At sa last time po, tinuro po ni Apostle Edmond Ibanez about thinking. Praise God! At sa ngayon po naman, ang ating pong mensahe, ang pag-aaral po natin is about faith. Amen. Ito po ay kung sa Tagalog at ang pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Okay. Yes, faith ang ating pag-aaralan. Sabi nga po sa Mark chapter 10 verse 52, praise the Lord. Sabi dito, and Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately, he recovered his sight and followed him on the way. Praise God. Tayo po sandali manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, Father God in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po muli sa araw na ito, sa pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, ang kalakasan, proteksyon, at maging sa araw na ito, ang iyong Santong Espiritu ang siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. At patuloy mong linisin ang aming mga puso, ang aming isipan, upang ang iyong salita ay maging isang seeds, O God, na ito itatanim sa aming mga puso, na patuloy na ito isa sa buhay namin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo ito. Sa pangalan ni Jesus, at makita sa amin ang Christ-likeness sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Ito nga po about sa pananampalataya. Tayo po ay sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon at sa mga nakakilala na po sa Panginoon. Tayo po ay karapat-dapat na tayo ay mamuhay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At dahil ang ating, sabi nga po, if we want to worship God, we worship in the Spirit and truth. Praise the Lord. Dahil ang Diyos ay Espiritu, tayo mananampalataya, hindi natin nakikita, nararamdaman natin ang kanyang banal santong Espiritu sa ating buhay upang tayo ay maging magpatuloy sa kanyang pinagagawa sa ministry, pinagkatiwala sa atin, at kailangan natin na tayo mamuhay na mayroong pananampalataya sa kanya. Amen. Hallelujah. Okay, about faith. Sabi dito, mayroong mga bagay po tayo dito na dapat nating malaman. Ang tatlong bagay upang tayo ay lumago at tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Una sa lahat dito, sabi dito, take the next step to faith. Binabasa natin sa Mark chapter 10 verse 52, and Jesus said, ito po yung another version po, ng Bible, na sabi dito, and Jesus said go your faith has made you well, and immediately he raised his sight and began to following him on the road. Okay, hindi natin alam, We don't know what step we need to take next,
Minsan hindi natin alam kung ano yung ating gagawin natin. Ano? But we don't know that we need to take it. Na kailangan natin itong gawin. Ano? Lord to God. And dito, sabi dito, the next step of faith is kailangan natin, lalo na sa mga bagong ngayon sa Panginoon, kailangan natin dito ay our next step is maybe to accept Jesus Christ into our life or to be baptized. Amen. Kaya maybe sa araw na ito, ikaw kapatid, first time mo, kailangan, siguro ang step ang nasa isip natin o nasa isip mo is to be join in the church or show more gratitude or tayo we go on to a mission trip. Maraming mga step na dapat natin gawin. Ano? Be generous with someone in need, take time to rest, or choose to rely on God instead of ourselves. Yan yung mga step na ginagawa natin. Ano? Sa mga araw-araw, iba't iba po, different kinds of step. Ano? Kaya, hindi natin alam what the next step is. But, we do know this. You have one. Isa lang po ang dapat nating step dito. God will never finish taking our deeper in faith. There's always the next step. Okay? Praise the Lord. Kaya, pag tayo po nasa Panginoon, lagi tayo magre-rely sa ating Diyos. Yung gagawin nating kasunod na paglakad o pag-step natin patungo sa kanyang misyon, sa kanyang pinagagawa sa buhay natin habang tayo nabubuhay dito. Okay? Sa bahay, kung ang next step mo ay gagawin mo tayo, ikaw ay maglilinis, magluluto. Pero sa Panginoon, sa ministry, much more than that. Marami tayong matututunan na dapat nating mga bagay na step na gagawin natin sa pinagagawa ng ating Diyos na buhay. Kaya, kung hindi natin alam, if we don't take that next step, kung hindi natin ito igagrab yung step ng pinagagawa sa atin ng Diyos, we are going to get stuck in the root. Ibig sabihin, para ba tayong nabuslok sa isang hukay, na hindi tayo makaalis-alis doon. And the only difference between the grave and the root is the length. Merong root na talagang isang hukay na malalim, meron namang grave na malaki, na pwede kang gumalaw doon. Praise God. Kaya ito yung pinagkaiba. If we don't move forward in faith, our heart will grow cold. Kung hindi tayo gagalaw, kung hindi natin gagawin ang lahat ng dapat nating matutunan sa Panginoon, lalo na sa kanyang salita, ito ang mangyayari sa atin. Our heart will grow cold and we grow more distance from God. Mas mararamdaman natin na tayo ay lumalayo sa ating Panginoon. Yung faith natin bumabagsak dahil kinakaligtaan natin ang pagbabasa at pag-worship at pananalangin sa ating Diyos na buhay. Amen. Ito ang hindi dapat natin gawin. He's not going to help you with step 2, 3, 4, and 5 until take step 1. Kailangan yung pagkakataong araw-araw na tayo ay tumayo, gumising, is another blessing of God. Kaya kailangan doon na tayo mag-step na. Kailangan doon na tayo kumilos. Una sa lahat, ng pasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Hesus. At manalangin tayo, Lord, give me understand and guidance of your Holy Spirit, the next step in this day na gagawin ko para sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya, if we asking God to help us with something, He may be asking us. Merong mga bagay na tanungin natin sarili habang tayo nananalangin sa Panginoon. Kung meron mga plano, you may have been planning to do something or stop planning and just do it. Misa kasi nagpaplano tayo ngayon, pero kinabukasan, nawawala na, nag-i-stop na. Paano mag-grow ang ating pananampalataya sa
Diyos kung hindi tayo take the next step to faith. Amen? Katulad po ng isang nasusulat sa Biblia, dito nga po sa Mark chapter 10, verse 22, si Bartimaeus, siya po ay isang bulag, was a blind man who called out to Jesus in faith, believing that Jesus could heal him but before Bartimaeus met Jesus, he was sitting beside the road. After he received his sight with the Lord, he began following him on the road. In that time, hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa araw na yun. But, ang ginawa niya is umupo. Ano sabi dito? He was sitting beside the road. At narinig niya, narinig niya kasi bulag siya eh. Di ba? Narinig niya. And then alam niya na nandun si Jesus. And after that, nanalangin siya. At nakareceive siya ng nakakita po siya. Anong ginawa niya na nakita niya ang Panginoong Hesus? Nakita niya ang Panginoong Hesus. Siya ay sumunod sa ating Diyos na buhay, ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat ganun po ang gawin natin by faith. Kung ano man sa araw na ito, ang mga bagay na gagawin mo, huwag na natin itong kaligtaan. Huwag na natin itong yung bang bukas na lang. Kung ngayon, dapat natin gawin to. Sabi nga, stop planning and just do it. Kung plano natin ay ganito, huwag na natin kinabukasan, i-ignore natin at tayo stop na lang. Kung plano natin ngayon ay ganito, just do it. Praise God. Hallelujah. Kaya, sa dalawang bagay nito na sinabi dito, to step, sitting beside the road, and following Him in the road. Amen. Dito po sa paraphrase na to, describe our life. Dinidescribe po sa ating buhay na ilagay natin yung buhay natin kay Bartimaeus. Ano po? Na tanungin natin sarili na which those phrases describe our life sitting beside on the road or following Jesus on the road? Which those who lifestyle do you think is more fulfilling? Ano? Which do you think offers more joy, more meaning, and more satisfaction? Or which one do you want to represent our life? Kaya, mas maganda tayo sumusunod, ginagawa natin at sinusunod natin ang kagustuhan ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po, there's only one way to follow Jesus on the road, to take the next step. Kaya nga po, ang pananampalataya is more than believing. Faith is more than thinking, taking, or having conviction about Jesus. Kaya, sa madaling salita, faith is action. Kailangan meron tayong pananampalataya na meron tayong gagawin. At doon natin makikita ang kapangyarihan, mararanasan natin ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos doon sa ating pananampalataya. At makikita natin yung outcome na yun, kung ano yung nangyari. That is the faith. Amen. Hallelujah. Kaya, it is movement, it is activity. Kaya kailangan tayo ay gumalaw dito, mag-work tayo. May faith nga tayo, pero hindi natin ginagawa. Ano mangyayari? Kailangan with action. Kaya faith is something you do. In fact, in Bible says in James chapter 2 verse 14 that if people say that have faith but do nothing, their faith is worth nothing. Kaya kailangan natin na tayo po ay just do it with faith to our Lord Jesus Christ. Kaya kailangan natin dito is to take the next step to faith. Amen? Hallelujah. Another
thing. Don't put off your fresh start. Praise God. Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 62, praise the Lord, in another version, Jesus said, okay, praise the Lord. Luke chapter 9 verse 62. Sabi ng Bible, Jesus said to him, no one who put his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God. Hallelujah. Kaya kailangan natin, sabi ito, no backward looks. Kung tayo may pananampalataya sa ating Panginoon, kung tayo may in-start na planning, na tayo mayroong mga plano na ginagawa, at tayo nagsimula niya, na umpisa na natin, huwag na natin itong itigil, huwag tayo mag-back out. You cannot put God's kingdom up until tomorrow, and seize the day. Kailangan dire-diretso lang po natin ito. Continuous. Para yung ating pananampalataya ay maging mas matibay pa. Doon nasusukat ang ating pananampalataya, ang ating faith to the Lord, kung tayo ay nagpapatuloy kahit anong mangyari sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, dito, sa Mark chapter 10 verse 47, a huge crowd was following Jesus as he left Jericho. Maraming sumusunod pa rin sa ating Panginoong Jesus. When Bartimaeus heard that Jesus were nearby, he began to shout out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kaya nga po nung si Bartimaeus had gotten up that morning, he had no idea that Jesus Christ was going to pass by him that day. He thought it was just another ordinary day. Same place, same cry for help, or same situation. Sa buhay natin, minsan nag-isip tayo, tulad din ng araw, tulad din ng sitwasyon ko ngayon. But, move on tayo kahit anong mangyari. Katulad ng ginawa ni Bartimaeus, ay patuloy siyang, at talagang nandun yung kanyang pananampalataya na siya ay papagalingin ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po nung si Jesus ay nandoon, kahit anong pag tayo po ay gumising sa umaga, kailangan kahit unahin natin talaga ang ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin, lagi tinuturo sa atin ng ating apostol na si Apostle Edmond, ay patuloy na tayo magbasa, manalangin, mag-worship sa Panginoon upang ating pananampalataya ay much more na tumibay at magpatuloy tayo no matter na tayo po ay sa sitwasyon na tayo nakakaranas ng mga problema sa ating buhay, but still our faith is nasa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya, the first key to fresh start in our life is to wherever we go to do it now. Huwag natin sabihin next year, I'm going to make a fresh start. Ngayon na, gawin natin ngayon. Or next month, hindi natin gagawin yon. Next month or next year, I'm going to make some changes, or tomorrow. Huwag natin gagawin ito. Tomorrow, I'm going to make that a priority. It's now, never, since the moment. Kaya nga sabi kanina, since the day, patuloy na natin to. Simulan na, gawin na, hanggang mayroong panahon. Praise God. Huwag na natin itong kakalitaan yung araw na to. Ito yung pong isang advice sa akin ni Apostle Edmond sa akin. Ito na yung panahon
The same thing with you, with us. This is the time, this is the day of the Lord na gawin natin kung ano yung plano binigay natin sa Panginoon. At ito ay gagawin ng Diyos. Amen? Kaya huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Gawin na natin ngayon. Glory to God. Amen? Kaya, bawat araw, we are given opportunity for the fresh start. But we don't take advantage of them. Why? Kaya, kailangan huwag na natin itigil yun. Hindi natin dapat itigil yun. Kung tayo nagsimula, diretso na natin ito. Continuous lang. Amen. Hallelujah. When we know the right thing to do today, it's the time to do it. Don't assume we can wait for tomorrow. Huwag na natin hintayin pa yung kinabukasan. Gawin na natin ngayon. Amen. Kaya ang Biblia nagwawarn po sa atin, the Bible warns over and over about presuming upon tomorrow. I'm not guaranteed a tomorrow, and neither are you. Jesus said, no procrastination, no backward looks. You cannot put God's kingdom off till tomorrow, since that day. In Luke chapter 9, verse 62. Amen. Hallelujah. Kaya po, gawin na natin. We have no guarantee that you will live tomorrow. Whatever you're going to do, you better do it now. Dapat gawin na natin ito. Ngayon, mga kapatid. Glory to God. Praise the Lord. And the third is, God is always right on time. Tama naman yan eh. Ang Diyos talaga, lagi niyang on time. Hindi siya nahuli. Amen. Sabi nga po sa Habakuk, Habakuk, ang haba talaga, no? Amen. Praise the Lord. Lord to God. Habakuk, chapter 2, verse 3. Sabi doon, ng Bible, for still the vision awaits its appointed time. It hastened to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Amen. Kaya nga sinabi dito, God is always right on time. Kaya dito, sabi dito, the vision will still happen at appointed time. Diba? Kung ano yung mga vision or planning sa buhay ng bawat isa atin na ibinigay sa atin ng Diyos, it's a perfect time for us. Hindi tayo, it's hurries toward its goal, sabi dito. It hasten to the end. Huwag tayo magmadali, basta gawin lang natin to. Amen. Hintayin lang natin to. Kaya, God never in a hurry, He's never late. Amen. He is always on time. God's timing is perfect. Even we cannot understand it, we'll never fully understand God's timing because God exists on a different wavelength. Because He is timeless, He has a different view of time. Kaya hindi natin alam kung paano gumalaw ang Diyos, di ba? Hindi natin masusukat ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan, dahil siya ang ating Diyos na mapangyarihan. Kaya sabi nga po sa 2 Peter chapter 3, verse 8, it says, do not forget this one thing, dear friend. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Amen? Kaya nga po, does the sound like the way you treat time? Ano po ginagawa natin sa oras natin? Okay. Ano ba? Unahin natin ang Facebook? Unahin natin marami. Mga pinapanood natin. Hindi naman masama yun, pero unahin natin yung oras para sa ating Diyos. Amen? Ano ba binigay sa ating ng vision ng Lord? What vision has God given you over the years? Siguro matagal na, binigyan ka ng vision, binigyan ka ng
mga dreams ng ating Diyos na buhay hanggang sa ngayon, minsan hindi mo natatanggap pa, but be faithful to God. Maghintay lang tayo, wait upon the Lord. Ang gusto ng Lord, yung vision or plano ng Diyos is a perfect, because God is a perfect. God has a perfect time for us. Be patient lang tayo. Kaya sabi nga dito, God is always right on time. Kaya doon sa ating pananampalataya sa ating Diyos, habang tayo naghihintay, doon natin nakikita at naramdam natin our faith to the Lord is tumitibay. Dahil nagkaroon tayo ng patient sa paghihintay sa dreams na yon, sa mga planong iyon na inilatag natin sa ating Panginoong Yesus. Amen? Minsan, ang tao, gumigib up na. Maybe we have had our dreams battered. Maybe we have had our dreams broken. Yun ang inisip ng mga tao eh. Or maybe out of discouragement or disappointment, and we have buried our dreams. Ayun, talagang inilibing na yung dreams na yon, kinalimutan na, pero tandaan po natin, huwag tayong magsasawa, huwag tayong titigil, manalangin, hintayin natin, be patient. Amen. Because the reason is often because it doesn't happen fast enough. Mas maganda na yung ating yung vision o plano ay kasama natin ang Diyos. Nandun yung ating pananampalataya na tayo ay hindi tayo pababayaan ni iiwanan ng Diyos, because God is always right on time. Hintayin natin yung time ng Diyos. Amen. Pero may ginagawa tayo doon. Okay? Amen? Hallelujah. God doesn't want us to do that. If God gave you a dreams for your life, it will happen. It just not to happen on His timetable, not ours. Amen. Hayaan natin yung timetable ng Diyos ang mangyari sa atin. Sundin natin yung timetable niya. At ito yung mangyayari. Amen. Hallelujah. Kaya, kailangan natin yung praise the Lord na maging tayo ay steady lang tayo sa kagustuhan ng Diyos. Steady lang tayo sa ating faith to the Lord. At lahat ng ating mga dreams, ang lahat ng ating plano sa buhay, sa ministry, kung saan man tayo, mangyayari ito. Kaya, praise the Lord. At God is never early in our life. He is never late in our life. Amen. Kaya God is always right on time. Praise the Lord. Dito po sa tatlong binigay sa atin ng Diyos, una, sabi dito, take the next step to faith. Don't put off your first start. Kung saan tayo nagsimula, huwag natin itong pababayaan at stop natin. Wala tayong makukuha ng blessing dito kung tayo mag-stop. Continue lang po. And God is always right on time. Kailangan hintayin natin yung right ng Diyos. Pero meron tayong ginagawa, sabi ko kanina. Meron tayong ginagawa sa ministry ng Diyos. Patuloy lang po tayo. Hindi natin alam yung hinihintay natin, yung dreams natin, yung plano natin sa buhay. Praise the Lord, kung saan man ito man ay sa trabaho natin, sa ministry, sa pang-araw-araw nating buhay, nandiyan po ang timetable ng Lord is a perfect time for us. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Oh, we worship you. We glorify your name. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito about our faith unto you. Sa amin natutunan sa tatlong katuruan ito, ay tunay nga po, Lord, na kami tinuturuan mo maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. And I pray right now, kung sino man ang mayroong mga sakit karamdaman sa oras na ito, we pray, and I pray, O God, na patuloy mong ipaparanas at idadaloy mo ang kalakasan, ang kagalingan sa kanyang sakit karamdaman, ito man ay physical,
emotional, and spiritual. At sa lahat po, Panginoon, ng mga anak mo na nangangailangan ng pinansyal, in the name of the Lord Jesus Christ, financial breakthrough, O God. And I pray, O God, continue to bless them exceedingly abundant with life, O God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, and we pray that continue to bless Apostle Edmond and his family, continue to bless his life, the ministry that you entrusted to him right now, for the whole family, and we pray, O God, that continue to protect them, O God, in Jesus' mighty name. Continue, Lord, to encapsulate them, O God, with your fire, with your Holy Spirit, O God. Anoint them, O God, in Jesus' mighty name. At patuloy mong gagamitin ang buhay niya sa lahat pa ng mga tao na kailangan ng kaligtasan at ang pag-ibig na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, we claim it by faith right now, O God, that we are all victorious, Lord, dahil Ikaw ang aming kasama. Hindi mo kami pababayaan, ni iwanan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, kalakasan ang natanggap namin at kapayapaan at kagalakan sa aming puso habang kami nakikinig ng iyong mensahe. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. At tunay nga po, Lord, tanggapin mo ang lahat ng papuri at pasasalamat, kaluwalhati at kapangyarihan ay para sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po sa inyong lahat. See you next week po sa panibagong mensahe ng ating Diyos na buhay. Amen. God bless you. In Jesus' name, amen. Amen.